Okay? Isaiah chapter 41 verse 10. So, ang sabi ng Bible, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos Ama, salamat po sa gabi pong ito nang inyo pong pinagkaloob sa amin na makakapag-aral po kami, makakapanalangin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Marami pong kasalanan, kulangan na nasa aming puso at isipan. Patawarin niyo po ang lahat ng ito, O Diyos. At pulin niyo po kaming hubugin sa pamamagitan po ng pagtuturo at aming pong pakikinggan ang inyo pong mga salita. Lord, we pray, tulungan niyo po kami to absorb ang aming mapapakinggan at maging pagsaway po ito sa mga pagkakamali, paalala sa mga nakakalimutan, pagpapalo sa mga kasalanan, at maging pagtutuwid sa aming mga baluktot na daan. Ikaw po magpala ng gawain ngayong gabi, maging sa mensahe, at ingatan niyo po kung may parating pa, Panginoon. Kaya aming dalangin, in Jesus' mighty name. Amen. Okay, so si Sister Jing pala hindi siya makakaano ngayon. Kasi alam ko, kasal yun ng anak niya sa Webes bukas. So baka hindi siya maka-online dahil nga nandun siya sa Batangas. So sama na lang din natin sa prayer yung kasal ni Sister Sharin, yung kapatid ni Shaira. O, kakasal siya bukas sa kanyang, syempre sa kanyang boyfriend na lang ikasal sa kaibigan. Kakasal siya bukas. Supposedly, imbitado dapat kami doon, pero gawa ng mahigpit daw sa Batangas, ay hindi na kami tutuloy. Okay? Itong binasa natin sa book of Isaiah, ay alam niyo po, isa to sa mga prophets, mga kapatid, na talaga namang marami rin pong experiences sa Panginoon. At dito po, sa ating binasa, sabi diyan, fear thou not. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang madismaya sapagkat ako ang iyong Diyos. Ako'y magpapalakas sa iyo. Tutulungan kita. Oo. At ibibigay kong lahat, maging ang kanang kamay ng aking katuwiran. Okay? So dito po sa ating nabasa, ang Panginoon mismo ang nagbibigay ng isang napakagandang assurance pagdating po sa usapang pananampalataya. Okay? Ang pananampalataya ay binibigyang garantiya ng Diyos na pag nanampalataya ka, wala kang dapat ikatakot. Marami tayong kinakatakot, di ba? At iba-iba rin tayo ng sitwasyon, kaya iba-iba rin tayo ng kinakatakutan. Ako, kinakatakutan ko. Ang kinakatakutan ko, yung baka paluin ako ni Eileen nung hawak niyang stick. Kaya medyo natatakot ako. Kaya hindi ko siya pupunahing late siya. Baka mahampas ako eh. Pero ang kinakatakot ko po talaga lately is napakarami pong bagay. For example, yung mga kontrabida sa ating pagtatayo, yung ating budget do sa ating itinatayo, yung ulan. Napadres ako natatakot sa ulan kasi ang hirap pumunta doon pag malakas ang ulan. At iba't pang mga bagay. Kayo rin may mga kinakatakot kayo at maaaring iba't ibang bagay din yan. Pero meron pong Panginoong Diyos na sa anumang klase ng takot ay binibigyan po tayo ng assurance, especially dito sa ating talata. Ang sabi, fear thou not. Bagamat hindi tayo ang direktang kausap ng Diyos dito, pero isa ang makita natin na yung kausap niya in this time kay Jacob, sa Isaiah, ay pareho lang din naman po ng mga mananampalataya like us. So, if God is talking to them na huwag kayong matakot, ito po ay pagpapakita lamang na tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng assurance. Huwag kayong matakot. Ngayon, pag binibigyan tayo ng assurance na huwag tayong matakot, ibig sabihin, alam ng Diyos and God is sensitive na may mga bagay na magbibigay ng takot sa atin. Okay? At kung may mga bagay na magbibigay naman ng takot sa atin, ang sabi naman ng Panginoon, fear thou not, for I am
with it. Kaya matakot ako yung kasama nyo eh. Eh syempre parang sinabi na rin ng Panginoon na pag ako yung kasama nyo, eh sino ba naman ang pwedeng makapanakit or tumalo sa inyo or magbigay sa inyo ng malaking kapinsalaan. Okay? Sabi pa dito, be not dismayed. At huwag kayong madismaya. Huwag daw tayong madismaya. Bakit tayo sinasabi na huwag tayong madismaya? Sapagkat kadalasan sa ating paligid, may mga bagay na nakakapagbigay dismaya sa atin. Tong araw na to, nadismaya ka ba? Tingin ko si Clint, oo, may kinadismaya to. Lahat tayo may kinakadismaya, lalo na pag may nangyayari na ayaw natin. Okay? Pag ayaw natin yung isang bagay, nakakapagdulot yun ng pagkadismaya at minsan demoralisasyon sa isang tao. Sa pananampalataya, ang daming nangyayari. Pero ang sabi ng Panginoon dito sa verse natin, be not dismayed, for I am thy God. Huwag kayong madismaya sapagkat ako ang Diyos nyo. Para na rin sinabi ng Panginoon na kung ako ang Diyos nyo, huwag kayong madidismaya kasi sila, hindi ako ang Diyos nila, bahala sila. Pero pag ako ang Diyos nyo, huwag kayong madidismaya. Bakit kaya? Kasi hindi mo ikadidismaya ang pagsunod sa Panginoon. Ang Diyos mismo ang nagsabi niyan eh. Ano yung sabi doon sa susunod? I will strengthen thee. Yeah, I will help thee. Kita mo yan? Ako ang magpapalakas sa iyo at oo, ako ang tutulong sa inyo. All this time, sa ating pong mga buhay-buhay, sa ating project ngayon, pinapatayong church, talagang kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Maaaring ikaw as a member, hindi direktang tama sa iyo yung impact ng pagbabudget. Pero ako hindi pa naman din ako nandidismaya. Medyo nag-aalala. Yes, aminin ko po yan. Pero gusto ko rin makita kung anong gagawin ng Panginoon at kung paano niya ako tutulungan sa sitwasyon na ito. Anyway, bibigyan natin ng diin dito sa ating pag-aaral is yung about faith, mga kapatid. Kasi, pansinin nyo, tapusin natin yung verse. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon dito na ako ang hahawak sa iyo gamit ang aking kanang kamay. Kanang pala, kaliwa ito eh. Kanang kamay ng aking katuwiran. Now, pag-aralan natin ang mensahe ngayong gabi at testingin natin ang bawat isa kung bakit ba kailangan may testing. Ngayong gabi, pag-aralan natin ang mensahe pinamagatang faith test. Faith test. Subukan ang pananampalataya. Bakit kailangan subukan ang pananampalataya? Kayong dalawang mga taga-FC, meron na bang bumili sa inyo? Siguro meron na. Bumili, pero hindi tinesting. Ano ang mas madalas? Bumibili ng hindi tinesting o bumibili ng pinapatesting muna? Siyempre, sa hardware nga nagagalit pa yung tindera pag hindi mo pinatesting yung bumbilyang pinili mo. Lalo na, especially pag bumbilya, pag bumili ka niyan, testingin talaga yan kung umiilaw yan. Kasi madalas, pag pundido yan, hindi tinesting, walang kalaban-laban. But eto po mga kapatid, ngayong gabi sa ating pag-aaral, ang testingin natin yung faith natin. Bakit pa kailangan tinetesting yung faith natin? Pwede namang wag ng testingin, actual na laban na agad, siguro. Kung ang kurso nyo ay education, alam nyo ba na may pakitang turo muna yan dyan pagka-graduate mo? Hindi kang dasaba ka na kagad sa professional na pagtuturo. May pakitang turo ka muna or OJT or practicum na tinatawag para testingin ka kung pwede ka ba? Testingin ka kung pasado ka ba? Testingin ka kung dapat ka bang bigyan ng tinatawag nating professional license ng pagiging guro. Tinetesting yan. Sa YouTube, di ko alam kung nakapanood na kayo. Lahat ng mga kotse, mga manufacturer ng kotse, meron silang tinatawag na crash test. Crash hindi crash. Mga crash test, iba yan. C-R-A-S-H.
binabangga talaga nila yung mga sasakyang ginagawa nila para testingin kung gaano ito katibay. At makikita mo yung mga high-end na sasakyan, yung mga napakagagandang modelo ng sasakyan, binabangga talaga nila. Para makita nila kung talaga bang matibay ito. At binibigyan ng kanya-kanyang rating yan kung gaano katibay ang bawat sasakyan. If material things are tested so that it can be tried, ganoon din naman ang faith. Kailangang testingin yan. At bakit ito kailangan testingin? Meron tayong tatlong bagay na pag-aaralan ngayong gabi upang masipat natin bakit nga ba tinitesting ang faith. Una, faith test. Ang unang bagay is to measure the authenticity. Para sukatin yung pagiging tunay ng isang pananampalataya. Alam nyo, madali naman sabihin may faith ako. May faith ako kay Lord. May tiwala ako kay Lord. Pero para sa Panginoon, hindi pwedeng salita lang. Testingin niya ang faith ng nagsasabi niya. To measure the authenticity. Gusto niyang testingin kung tunay ba itong pananampalatayang ito. Ikaw ba, kapatid, tingin mo, na-testing na yung faith mo? Na-testing na ba ni Lord kung tunay ka? Kasi minsan may mga tinetesting lang si Lord, hindi na nakakatagal, bumibigay. Nagiging atheist pa. Ewan ko ba? Pero alam nyo, ito yan eh. Para sa mga tao, usually kasi na pag atheist, ano yan, mga na-dismayed yan eh. Mga na-disappointed sa Panginoon. Kumbaga parang may nangyaring hindi nila matanggap at ang sinisisi nila ay Diyos. Galit sila sa Diyos dahil may bagay siyang hindi ginawa, hindi binigay, o hindi pinabigyan. Pero masasabi lang natin dito, sino ba tayo para questionin ang isang Diyos? Diyos nga siya. Di ba ang Diyos, siya yung supreme, ibig sabihin pwede niyang gawin ang gusto niya? Hindi pwede na ipaglalaban mo yung karapatan mo dahil wala kang karapatan. Tao ka lang. Isipin mo, tayo nga eh. May karapatan ba tayong patayin yung mga langgam? Tingin nyo. May nabalitaan na ba kayo sa TV? Nakulong, isang lalaki ito matapos siyang patayin yung 2 langgam. Sabi ni Mike Enriquez. Tingin nyo. May tao bang makukulong sa pagpatay ng langgam? Wala. Bakit? Dahil ang mga langgam ay walang karapatan. Walang pananagutan. Ganon din naman po sa Panginoon. Kanino malalagot ang Panginoon kung may gawin siya sa tao? Wala. Pero ang ibang tao, parang feeling nila, ang Diyos ay kapantay lang natin. Nakapantay ng ating mga batas at panuntunan. Kaya para sa kanila, pag may hindi ginawa ang Diyos, pag di ako pinagbigyan ng Diyos, galit ako sa Diyos. Magkaaway na tayo. But here it is. We can never question a God's decision because that is the reason He is God. And we cannot complain at anything He says, He does, or does not give. Pero yung iba, naging atheist pa. Nilabanan pa nila ang Diyos. Mabubuhay ba ng paglaban mo sa Diyos yung nawala sa'yo? For example, namatayan ka. Mabubuhay ba yun pag nilabanan mo ang Diyos? Hindi ba lalo lang sasama ang sitwasyon yata? So, faith test. Tinetest po ang faith, mga kapatid, to measure the authenticity. Sinong makita natin dito? Di ba si Job tinesting? Si Lord na nagbibida kay Job, Sabi ni Job, ni Lord kay Satan. Di mo ba nakita? Haven't you seen my servant Job? Di mo ba nakita ang lingkod kong ito? He's an upright man. One that feareth God and escheweth evil. Ang Diyos mismo nagbigay na ng sa akin ito. Sa akin to, tao ko to. Pero ano sabi? Kaya mo lang naman yan binibless kasi todo pagpapala mo
Subukan mo tanggalin lahat yan. Tignan natin kung hanggang saan niya. At ang Panginoon, not because wala siyang tiwala kay Job. Malaki ang tiwala ng Panginoon kay Job. That is why He allowed Job to be tested. At napatunayan ni Job that he is a authentic, faithful God. Authentic po yung kanyang pananampalataya. Sinukat po yung kanyang pananampalataya at napatunayan na ito po ay tunay. Alam nyo, minsan yung mga nangyayari ito ngayon. So, ang church ng AGBBC GMA, sinusukat yan kung tunay. Ayan. Sa mga nagaganap sa buhay ko, sinusukat din ako, yung pagkapastor ko, sinusukat din ako kung tunay, lalo na ngayon. Tingnan natin yung galing mo sa pagbabudget. Bibigyan kita lang maliit. Hindi po ako magaling. Kung maya't maya, ungot ng ungot. Para bang ako'y tumatay ng pera. Kaya mamaya, uungot din ako kay Lord, Lord. Bigyan niyo po kami, Lord, kasi po yung mga gumagawa. At yung mga hardware, inaapi po ako. Asang pagsumbong eh. But, alam nyo, ang daming nga church nangangarap lang magsimula eh. Talag tayo, ito na. Papagawa tayo, it is because God is testing our faith. Amen. And let us prove ourselves to God na yung authenticity natin ay mapatunayan niya by proving ourselves in front of Him and by continuing, even if it's so hard, lalo na kahit sobrang hirap. Mahirap mag-budget una pag wala ka namang binabudget. Pangalawa, mahirap mag-budget kung mas malaki ang labas kaysa sa pasok. Pangatlo, malaki ang budget, mahirap mag-budget kung ang babudgetan mo, hindi mo naman hawak. Kaya lang, faith ang papairali mo dito. Sabi, ito, testimony lang to. Yung kapatid sa Dasma, si Brother Rolly, remember him? Yung kinikwento ko lagi sa inyo, yung mayabang taga Dasma. May mga bakal-bakal daw sila doon. Sabi ni Pastor Vic, pwede na siguro yan, Brad. Okay pa naman yung mga bakal eh. Sabi ni Brother Rolly, Pastor, wag po yan. Maganda po, bago pa rin ang gamitin. Member, nag-rebuke sa kanyang pastor. Kaya nagkwento ni Pastor Vic eh. Bago po ang gamitin natin, Pastor. Church po yan. Kasi may bakal siya pambigay. Nag-iintay rin ako ng ganun pang miyembro. Baka ganun na yun ako na ID. Pastor. Huwag yan, Pastor. Brand new gamitin natin. Pero wala pa naman kami ginamit na second doon. Puro brand new pa. So far. Ewan ko lang yung 16mm na bakal. Kung paano yan bukas. Hindi ko alam. Baka ibenta ko kay Clyde para mabili yun. No, Clyde na. Dalawa naman yan eh. Gasgasada na yan. Di naman umiinom yan. Umiinom ba yan? Yan. So, tingnan nyo ang sitwasyon natin at sitwasyon sa Bible, sitwasyon ni Job. Tinetesting talaga ang authenticity ng faith. Sinusukat yan. Hindi naman porke sinukat, wala na. Kasi sinukat, pwedeng sinukat, maliit, konti, mahaba, malaki. It depends kung ano ang reaction mo sa kalalabasan ng testing mo. Pero, ang isang tinitignan dyan is it is measured. Sinusukat po ang pananampalataya. Kaya, tignan nyo po sa ating pong pag-aaral, faith test. Number 1, bakit tinitest ang faith? To measure the authenticity. Pangalawa, bakit mini-measure ang faith? To mold the aspirant. To mold the aspirant. Para i-molde yung isang nagnanais. Si Brother Glenn, napakagandang halimbawa nito. Minomolde siya ng Panginoon ngayon. Amen. Biruin mo, ayaw na sa AFC. Gusto mo ba yung wala na linggo? Brad?
Paano kung operang ka ni Satanas? Ang ordinaryong araw, ang sweldo mo 450, pag linggo double pay ka. Ano kayang gagawin mo, Brad? Di na. Amen. Di na, lakas naman. No? Eh kung triple pay, di na ako absent. Di na rin, di ba? Alam mo, Brad, sa journey mo bilang bagong Kristiyano, marami ka pang mararanasan. Tanong mo dyan sa katabi mong yan. Sanay na sanay yan. Marami ka pang mararanasan. Kasi, syempre, titignan naman ng Panginoon kung maliban sa kung gaano katindi yung pananampalataya mo, tuturuan ka rin ng Panginoon sa mga bagay na kailangan mong malaman. At kung nais kang sumunod, di ba sabi ng Panginoon, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. So, pag susunod ka sa Panginoon, momoldehin ka ng Panginoon. Paano ba yung minomolde? Pag minomolde, di ba, susunod ka doon sa hugis na gusto nung nagmamolde sa'yo. Ang ibig sabihin po dyan, mga kapatid, hindi pwede na yung ikaw yung susunod. Kasi hindi naman ikaw magmamolde ng sarili mo eh. It is God who molds us. Ang Diyos po yung nagmamolde sa atin. So kung anong design po yung gusto niya sa atin, yun ang susundin natin sapagkat pag hindi po natin sisunod yun, parang yung palayok. Subukan mo na yung palayok ay, alam nyo pag gumagawa yung mga palayok, umiikot lang yan tapos ginaganon niya yung mga nagmamolde. Paikutin mo yan ng walang nagmamolde. May magagawa ba? Putik lang yan. At putik pa rin yan pagtapos umikot na maghapong magdamag. Pero yung putik, ilagay mo yun sa kamay ng mga nagmamolde. Gaganon-ganon yan, design yan. Pwede maging palayok, flower base, flower pot, paso, kung ano-ano pa. Anong pinapakita nito? Kailangan po natin na magbomolde sa atin para magkaroon po tayo ng kapakinabangan. At ang Diyos po ang pinakamagandang magmolde ng tao. Ha? Paano natin nasabi? O tingnan nyo. Tingnan nyo sa buhay po ni Job uli. Sige, kay Job tayo uli. Nasanay na siya sa buhay na puno ng blessing. Pinaranas siya ng Diyos ng buhay na salat, hirap, sakit. Ayun, sabi ni Job, the Lord had given, the Lord had taken away, blessed be the name of the Lord. Sabi din niya, for when I am tried, I shall come forth. Let's go. Yan yung itsura ng taong namolde ng Diyos. After Job experienced every down times of his life, nagbalik yung dati niyang buhay double time. In double figures. Bakit? Because Job passed the test and Job was molded by God. Isa pa. Naalala niyo si Abraham. Si Abraham, minolde siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-testing sa pagkuha ng bagay na matagal niyang inasal. Diba? Di madali yun. Diba? Kinuha sa iyo yung bagay na ang tagal mong inasal. Di madali yun. Pero dahil si Abraham po ay minomolde lang naman ng Panginoon, hindi naman talagang kinuha. Diba? Pero napatunayan ng Panginoon, napatunayan din ni Abraham na sa pagsunod sa Panginoon, hindi ka naman pala mawawalan. Okay, pwedeng magsuko ka sa simula, pero God will restore it more than before. Okay, di ba nga kay Job, dinugo. So, pansinin nyo mabuti. Bakit tinetesting ang faith? Kasi kailangan i-molde tayo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi pag hindi tayo minolde ng Diyos, ano itsura natin? Kung hindi imomolde ng Diyos ang pagkatao mo, anong gagawin mo sa buhay mo? Kung hindi ka imomolde ng Diyos, hindi niya itutuwid yung baluktot mo, at hindi niya ibabaluktot yung hindi sa ayos mo, paano ka magiging kagamit-gamit? Kaya nga sabi, vessel unto honor. Why? Because there are vessels unto dishonor. Nakadepende na lang kung anong klaseng vessel ka. Pero malinaw na para maging vessel unto honor, kailangan masanctify ka to be meet for the master's use.
paano mangyayaring ma-sanctify ka kung may sarili kang plano at lakad lagi? Kaya si Brother Glenn, pag-pray natin to. Makakita ng work without Sunday to. Para tuloy-tuloy nito magsimba. Parang bagay sa kanyang barong at pantalon talaga eh. Nakikita ko eh. Tapos nagpapa-awit rito. Parang nakikita ko lang eh. Iba ko, parang prophet. Parang napaprophesy ko eh. Oh. Oh. Kaya tinan nyo, apelido niya ano? Arsolot. Oh, solo. Magsosolo to. Tingin ko eh. Oh. Nihintay lang nito ang tamang trabaho para sa kanya. Di ba, Eileen? Amen. Oh. Si Eileen, pink na pink ngayong araw na to. Ah. Pati sapatos. Oh. Pati face mask. Oh. Kaya galing tong bata to. Sa alta lang po. Dapat may hawak ang iyantok. Arnis. Arnis yung PE namin. Kala ko may bala ka sa akin eh. Thirdly, bakit tinetest ang faith? Ha? Faith test. Ang tinetesting ang faith for us to move and accomplish. Amen. Para po tayo ay gumalaw at makapag-accomplish ng mga bagay. Ito ngayon, tinetest ka. Tingnan. Tingnan muna natin sa Bible example. Sino yung tinest yung faith para makapag-move and accomplish? Moses. Si Moses, kung subaybayado nyo buhay ng taon to, nagsimula tong marangyang buhay niya eh. Nung dumating siya ng Egypt. Pero hindi naman siya talagang pinanganak sa Egypt. Na born natural Egyptian. Kasi alam natin, Moses was an Israelite. No? Pinaanod lang po siya para lang po mailigtas dun sa mga batang ipapapatay. Kasi nadamihan na masyado si Pharaoh sa mga taga-Israelite. Gusto niyang patayin mga bata. Pero naiiwas ng nanay niya si Moses kaya pinaano. Napunta sa anak ni Pharaoh at ayun, naging prinsipe. Naging kinilalang prinsipe at nag-aral as a prince, isang batang Israelita doon sa kalabang bayan. And he was really tested by God. Bakit? Nakita niya pinatay yung kapwa Israelita. Nabuhay ang dugong Israelita. Pinagtanggol yung Israelita. Pinatay yung pumatay sa Israelita. Doon nagsimula. Alam niyo kung paano siya minove muna ng Panginoon? Doon muna siya sa magbantay ka muna ng mga tupa dyan. For 40 years. Ang tagal ng training ng taong ito. Parang after siyang tawagin, alisin sa pagka-prinsipe, 40 years siyang pinakaranas ng hirap. Mukha siyang kawawa. Anong makita nating moral lesson doon? If God makes you wait, you're in good hands. Amen. Kaya maghintay lang. Hintay lang. Ang pastor nyo, ang Amazing Grace GMA, naghintay lang. Ngayon, nag-uumpisang mag-accomplish. And let us pray that we continue to be faithful until the end of this project hanggang sa ma-accomplish natin ito. Yeah? Why? Because it is the move and accomplishment that God wants us to do. So tayo, ano masasabi natin na accomplishment natin? Pagdating sa Panginoon at sa kanyang gawain. But let me remind you, Moses' life was not accomplishment from the start. It starts by moving out from Egypt, moving out from taking care of the animals, and then moving out from Egypt part 2 with the Israelites, and then moving out, going to the promised land. Ang daming move. Ano pinapakita nito? Sa paggilos para sa Panginoon, tinetesting yan dahil napakahalaga na tayo po ay gumagalaw. Hindi pwedeng ang church ay stagnant. Last Sunday, siguro nakita nyo naman yung attendance natin. Wala na nga halos social distancing. Mahuhuli na nga tayo kapag nagkatahon. Hindi ko alam kung next Sunday, dadagdag na naman. Kaya nag-iisip-isip ako mag-ayos-ayos tayo. Pero luluwag naman na tayo eh. Konting tiis lang eh. Ano ba naman yung wag ng pagsimbahin si Clyde, di ba? But anyway, alam nyo, hindi po madali
Sa buhay po ni Moses yun nangyari. But until the last drop of his life, kahit may mga pagkakamali siya, alam nyo, hindi na mabubura yung pangalang Moses sa Bible. Nakatatak na yan hanggang ngayon. Na siya ang ginamit para makalaya ang Israel sa mga taga-Egypt. Siya ang tumanggap ng Ten Commandments. Hindi man nakaparasok sa Promised Land, pero ginamit pa rin siya para mangyari yun. Okay? So, ngayong gabi sa ating pag-aaral bilang pagtatapos, kung ikaw may bibilhin ka, testingin mo para makasure ka, di ba? Ang Panginoon ganoon din po. Tinitesting niya ang faith natin para makatiyak din siya bago niya tayo gagamitin. At kung sa una pa lang, testingin ka lang niya para gamitin ka niya, hindi ka na nakapasa, hindi ka na niya gagamitin kung hindi ka napapasa sa preliminary screening. At yan po ay test of faith. Kaya sa gabi pong ito, sa ating naging pag-aaral, I hope and I pray na bawat isa ay ipasa yung mga testing ng Panginoon na yan sa buhay natin, sa buhay nyo. Sapagkat pag naipasa natin yan, it will only prove na pwede talaga tayong gamitin ng Diyos. Amen? So tayo po ay umuko, tayo po ay dalangin. Manaming Diyos, we thank you, O God, for this wonderful evening, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa mensahe mo na nagbibigay po sa amin ng paalala na kailangan lang namin pakatibayan ang aming kalooban dahil ikaw, Panginoon, na nagsabi na kasama mo kami, hindi mo kami iiwanan. Tutulungan niyo kami, Panginoon, sa aming mga ginagawa. Bibigyan ng lakas at poprotektahan at papagtatagumpayin niyo, O Diyos, ang mga tao, lalo na kung ito ay gagawa para sa inyo. Kaya salamat po sa gabing ito na ito po ay naituro. Salamat po sa bawat isa. Tulungan niyo po kami na ang aming mga napakinggan ngayong gabi ay maging basehan po ng aming faithfulness sa inyo. Lord, wala po kami kahit anong pwedeng sabihin, kundi salamat at purihin ka dahil napakarami pong magagandang bagay nasa aming paligid na naranasan namin bagamat kami ay hindi karapat-dapat. Salamat po Diyos dahil meron ka pong provision palagi sa amin. Tulungan niyo po kami sa gabing ito sa aming panalangin. Nilalapit po namin sa inyo ang aming spiritual na kalalagayan. Lagi niyo pong pag-initin ang pananampalataya namin. Ano man ang aming danasin, hirap, bigat, problema, ay latayo kami at malakas na harapin ang anumang problema. Salamat din Panginoon dahil binigay po kami ng pagkakataong maipagpatayo kayo ng bahay sambahan, bagamat napakahirap po sa aming mga kakayanan ng titignan. But we all know, O Diyos, na kayo po ang may-ari ng lahat, nagagawa ng paraan at magbibigay sa nananampalataya. Kaya tulungan niyo po kami to keep the faith, to keep on praying, to keep on working para po sa inyong worship house at maging reality po ito. Salamat po ngayong gabi sa mga kasama ko dito ngayong mga oras na ito. Panalangin ko po lahat sila, Panginoon, for their desires, for their prayers. Ako po'y nakikiayon at pinagpe-pray din sila. Ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat sa amin, magbigay ng protection for virus. Even those people na hindi po namin kasama physically ngayong gabi, ay ingatan niyo po sila at bigyan niyo po, Panginoon, ng protection. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang church na ito sa aming mga gawain every Wednesday, every Sunday. Bigyan niyo po ng victory palagi at nawa, andyan po yung inyong provision and protection, wisdom, Panginoon, para po matapos yung worship house kahit paano ay makapag-worship kami doon by the end of October. Lord, tulungan niyo po ng mga kapatiran namin, O Diyos, maging sa Amazing Grace Family, sa Grace Family, Panginoon, please help them. Tulungan niyo po, Panginoon, ang Grace San Jose, at pinadalain ko rin, Panginoon, at tulungan niyo po ang bawat isa na mananampalataya, especially the pastors that are in the hospital. Please provide for them and heal them, Panginoon. At tulungan niyo po ang AGBC family, AGBC Car Sigma, maging ang foundation. Please bless them. And maging ang Israel, pagpalain niyo po sila. Dalangin namin ito in Jesus' name. Amen. Amen. So, pray na po tayo. Salamat po sa inyong lahat. Brother EJ, mag-pray ka dyan.